Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Walang OFW ang handang tanggapin ang kataksilan. Pero paano kung ang hirap, sakripisyo, at bawat balikbayan box na puno ng pagmamahal ay mapalitan ng malamig na katahimikan? Paano kung ang nag-iisang taong dahilan ng iyong pagsusumikap ay unti-unting naglalaho kasabay ng iyong mga pangarap? Napatingin si Emil sa kanyang paligid, isang malamig na gabi sa Dubai, malayo sa mga iniwang pangarap sa Pilipinas. Mula sa bintana ng kanyang maliit na kwarto, kitang-kita niya ang liwanagan ng lungsod. Mga gusaling naglalakihan, mga ilaw na nagkikislapan sa gabi. Pero sa kabila ng karangyaan ng bansang kinalalagyan niya, may isang bagay na hindi kayang punan ng mga kumikinang na gusali at matataas na sahod. Ang lungkot na dulot ng pangungulila. 10 taon na siyang nagtatrabaho bilang isang electrical engineer sa Dubai. 10 taon ng pagpapagod, pag-iipon at pangangarap, lahat para kay Carla, ang babaeng matagal na niyang pinakasalan. Si Carla ang dahilan kung bakit siya ng ibang bansa. Nangako siya noon, love, konting tiis lang, para ito sa atin. At naniwala si Carla. Naniwala siyang ang sakripisyo ng kanilang paghihiwalay ay may katumbas na magandang kinabukasan. Kaya kahit gaano kahirap ang buhay sa desyerto, kinaya ni Emil. Hindi biro ang init ng araw sa Dubai. Parang niluluto ang balat niya sa tuwing lumalabas siya sa field. Pero wala siyang reklamo. Bawat patak ng pawis niya ay para kay Carla. Pagod man siya matapos ang isang buong araw na trabaho, hindi niya nakakalimutang magpadala ng mensahe. Love, kumain ka na ba? Nakauwi ka na ba? At kahit anong oras, kapag sumasagot si Carla, bumibigat ang kanyang mga mata pero lumuluwag ang kanyang pakiramdam. Kahit papaano, nararamdaman niya pa rin ang init ng kanilang pagmamahalan. Bawat buwan, walang palya, nagpapadala siya ng balikbayan box kay Carla. Laman nito ang lahat ng kaya niyang ibigay, mga mamahaling pabango, imported na tsokolate, sapatos, bag, cellphone. Lahat ng hiling ni Carla pinipilit niyang matupad. Kapag may nakita siyang magandang damit, iniisip niya agad kung babagay ba ito sa kanyang asawa. Madalas siyang mag-video call sa kanya. Tuwing linggo, iyon ang kanilang tradisyon. Pinapakita ni Carla ang mga padala niya. Masayang ipinapakita sa kamera kung paano ito bagay sa kanya. Tuwing nakikita niyang masaya si Carla, gumagaan ang pakiramdam ni Emil. Kailan ka uuwi, love? Laging tanong ni Carla. Sa tamang panahon, love. Gusto kong makapag-ipon pa para pag-uwi ko. Hindi na ako aalis ulit. Buong puso siyang naniniwala na ginagawa niya ang tama para kay Carla, para sa kanilang hinaharap. Ngunit sa bawat balikbayan box na kanyang ipinapadala, hindi niya napansin na may isang bagay siyang hindi kayang ipadala, ang kanyang presensya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may napansin si Emil. Kung dati, tuwing video call nila ay abot langit ang saya ni Carla, ngayon ay tila wala na itong gana. Ang dating matamis ng ngiti ay napalitan ng puyat at pangungulila. Ang kanilang kwentuhan na dating mahaba, ngayon ay puro okay lang ako at wala namang bago. Minsan, siya na mismo ang nagkukwento ng kanyang araw. Grabe ang init ngayon, love. Ramdam mo ba? Parang 2 ang araw dito? Ngunit sagot ni Carla, okay lang, sobrang sakit. Dati, kahit simpleng bagay lang, nagagawa nilang pagtawanan. Ngayon, kahit anong subok ni Emil, parang may harang na sa pagitan nila. Minsan, nag-aaya siyang mag-video call, pero ang sagot ni Carla, pagod ako, love. Tomorrow na lang. Sa una, hindi niya ito masyadong pinansin. Siguro nga, pagod lang si Carla. Hindi naman niya ito masisisi. Pero habang tumatagal, mas lalong lumala. Dati, kahit anong oras siya tumawag, sinasagot ni Carla. Ngunit ngayon, madalas na lang siyang offline o kaya naman ay simpleng seen ang kanyang mga mensahe na parang unti-unting lumalayo sa kanya. Minsan, nagpadala siya ng pera kay Carla, pero nagulat siya ng isang araw, may kaibigan siyang nag-message sa kanya. Emil, ang ganda ng bagong phone ni Carla.
Ang mahal siguro nun. Nagulat si Emil. Wala siyang natatandaang bumili ng bagong phone para sa asawa niya. Ang huli niyang pinadala ay halos 1 taon na ang nakalipas. Kinagabihan, tinanong niya si Carla tungkol dito. Love, bumili ka ba ng bagong cellphone? Ha? Hindi. Yung luma ko pa rin gamit ko. Natahimik siya. Bakit kailangang magsinungaling ni Carla? Nagduda siya, pero pinili niyang ipikit ang kanyang mata sa katotohanan. Siguro naman, hindi niya magagawa yun sa akin, bulong niya sa sarili. Pero isang bagay ang hindi niya napansin. Kapag may isang lihim, darating ang panahon na kusa itong malalantad. Isang gabi, hindi mapakali si Emil. Pinagmamasdan niya ang huling mensahe ni Carla, isang simpleng, "Good night, love." Naisip niyang tawagan ito kahit late na sa Pilipinas. Ngunit ilang ring lang, biglang binaba ang tawag. Tinawagan niyang muli, unavailable. Bumigat ang dibdib niya. Bakit? Sino ang kasama niya? Bakit hindi niya ako masagot? Ang isip niya ay pinuno ng mga tanong na hindi niya masagot. Isang gabi lang ito sa Dubai, pero sa Pilipinas, madilim ang langit at ang puso niya ay punong-puno ng pangamba. Sa pagkakataong iyon, isang pangitain ang sumagi sa kanyang isipan. Ang pangarap nilang magkasama, unti-unting naglalaho. Sa bawat lumilipas na araw, lalong lumalayo si Carla. Hindi niya alam na ang distansyang akala niyang kaya nilang lampasan, unti-unti nang naging pader na hindi na niya kayang daigin. At sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa kama, hindi niya namalayang unti-unting bumagsak ang kanyang mga luha. Carla, mahal mo pa ba ako? Ngunit walang sagot. Sa Dubai, isa na namang mahaba at nakakapagod na araw ang lumipas para kay Emil. Pagod na pagod siya mula sa trabaho, ngunit hindi niya magawang humiga agad. Kinuha niya ang kanyang cellphone at bumuntong hininga, hinanap ang pangalan ng kanyang asawa sa chat, ngunit gaya ng mga nakaraang araw, walang bagong mensahe mula kay Carla. Nasanay na siya ang laging nauunang magpadala ng mensahe. Pero sa kabila nito, palagi niyang iniisip na baka pagod lang si Carla. Baka kailangan niya lang ng kaunting espasyo. Ngunit ngayong gabi, iba ang pakiramdam ni Emil. Parang may bumabagabag sa kanya, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. May mali, may kakaiba. Habang pinag-iisipan ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang notification ang lumitaw. Isang mensahe mula kay Mara, ang matalik nilang kaibigan ni Carla. Emil, kumusta? Kailan ang uwi mo? Napangiti si Emil. Matagal na rin silang hindi nagkausap ni Mara. Masaya siyang makatanggap ng balita mula rito. Ayos lang ako, Mara. Wala pang final na date. Pero sana makauwi ako bago magpasko. Sagot niya. Ngunit kasunod ng kumustahan, may isang tanong si Mara na nagpahinto sa tibok ng kanyang puso. Emil, ikaw ba ang nagsabi kay Carla na umuwi sa probinsya? Napakunot ang noo ni Emil. Ano ang ibig niyang sabihin? Anong pinauwi? Nasa bahay namin siya sa Maynila, di ba? Tahimik si Mara bago sumagot. Emil, umalis na si Carla sa bahay niyo. Matagal na. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Emil. Para siyang nilamon ng malamig na hampas ng dagat. Hindi ito maaari. Kung umalis si Carla, bakit hindi niya sinabi? Bakit wala siyang alam? Halos manginig ang kamay ni Emil habang tinatawagan si Carla. 1, 2, 5 beses niyang tinangkang tawagan, pero walang sumasagot. Nagsimula siyang magpadala ng sunod-sunod na mensahe. Love, anong ibig sabihin ni Mara? Totoo ba? Saan ka na nakatira? Walang tugon. Lumipas ang 1 oras. 2, 3, nagpadala siya ulit ng isa pang mensahe, mas madiin na. Carla, sagutin mo ako. Hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasagot kung ano talaga ang nangyayari. Ilang minuto ang lumipas. Maya-maya, lumitaw ang maliit na scene sa kanyang chat screen. Pero wala pa ring sagot. Bakit? Bakit hindi siya sinasagot ni Carla? Ano ang itinatago niya? Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Emil. Balisang naglalakad siya sa loob ng kanyang maliit na kwarto. Paulit-ulit na binabasa ang kanilang huling mga mensahe. Parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi niya matanggap ang posibilidad na may hindi sinasabi si Carla. Hindi mangyayari ito sa amin. Hindi ako iiwan ni Carla. Pero sa loob-loob niya, unti-unting sumisiksik ang takot. Lumipas ang 1 linggo na walang sagot mula kay Carla. Si Emil ay halos hindi na makapagtrabaho ng maayos.
Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Umuwi bigla ng Pilipinas o hintayin ang paliwanag ng kanyang asawa. Hanggang isang araw, habang pauwi siya mula sa trabaho, may kumatok sa kanyang pintuan. Isang delivery man ang nasa labas. May dalang maliit na balikbayan box para kay Emil Sandoval. Nagulat si Emil. Hindi siya nag-order ng kahit ano. Nang tanungin niya kung sino ang nagpadala, umiling lang ang lalaki. Walang return address. Pakiramdam niya ay dumoble ang bigat sa kanyang dibdib. Bakit may nagpapadala sa akin ng balikbayan box? Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at doon niya nakita ang laman. Sa loob nito may isang maliit na itim na kahon. Sa ibabaw nito ay may isang USB drive at isang maliit na papel na may nakasulat sa manipis na sulat kamay para sa mga OFW na naniniwalang tapat ang iniwan nila. Nanlamig ang buong katawan ni Emil. Tumigil ang kanyang paghinga. Ano ito? Sino ang nagpadala nito? Para siyang naipit sa pagitan ng gusto niyang buksan ito at takot sa kung anong makikita niya sa loob. Matagal niyang pinagmasdan ang USB. Tumitibok ang kanyang ulo sa kaba at pangamba. Dapat ko bang buksan ito? O baka isa lang itong pananakot? Ngunit alam niyang hindi siya mapapakali hanggat hindi niya nalalaman ang laman nito. Dahan-dahan niyang isinaksak ang USB sa kanyang laptop. Sa una, walang lumitaw. Hanggang sa biglang sumulpot ang isang video file. Hinawakan ni Emil ang kanyang dibdib. Pilit pinapakalma ang sarili. Pinigilan niyang manginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang play button. At doon nagsimula ang bangungot na hindi niya kailanman inakalang mararanasan niya. Nanginginig ang kamay ni Emil habang hawak ang USB. Sa loob ng ilang minuto, nakaupo lang siya. Tinititigan ito na parang isang bomba na handang sumabog anumang sandali. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi kayang patigilin ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Hindi niya alam kung kaya niyang makita ang laman nito, pero alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Sa loob-loob niya, may isang boses na bumubulong, "Huwag mo nang buksan. Magpakabobo ka na lang. Mas mabuti pang hindi mo malaman." Pero paano kung isang kasinungalingan ang buhay na ipinaglalaban niya? Paano kung lahat ng pinaghirapan niya ay isang malaking biro lamang? Dahan-dahan niyang isinaksak ang USB sa kanyang laptop. Isang folder ang lumitaw. Isang file lang ang nasa loob nito. Play Me. Halos hindi makahinga si Emil. Pinipigilan niyang manginig ang kanyang mga kamay. Pilit na pinapakalma ang sarili, ngunit bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nag-aalangan siyang pindutin ang play button. Ngunit sa isang iglap, parang may sariling isip ang kanyang daliri. Click. Sa una, puro madilim na screen lang ang lumitaw. May kaluskos. May anino. Parang isang CCTV footage na palihim na kinunan. Grainy, malabo, hanggang sa unti-unting luminaw ang video. At doon niya ito nakita. Mga impit na unggol. Mga aninong nagsasayaw sa dilim. Maya-maya, isang babaeng hubad ang bumungad sa screen. Nakahiga sa kama, nakapikit, mukhang ninanamnam ang bawat sandali. Si Carla. Napasinghap si Emil. Hindi maari. Pero bago pa siya makapag-isip ng maayos, lumitaw ang isa pang anino sa tabi ng kanyang asawa. Isang lalaking dahan-dahang dumagan sa katawan nito, hinalikan ng leeg, nilaro ang kanyang mabilog na dibdib. Tila sumabog ang ulo ni Emil nang tuluyang makita kung sino ito. Si Anton, isang dating kaibigan, isang taong pinagkatiwalaan niya. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Pakiramdam niya'y nahulog siya sa isang bangin na walang katapusan. Hindi niya magawang isara ang laptop. Parang dinidikta ng demonyo na panoorin niya ang kanyang pagkawasak. Ang katawan ng kanyang asawa, ang bawat dampi, ang mga halik, ang mga unggol, lahat ng iyon ay hindi na sa kanya. Sa bawat segundo ng video, parang isang kutsilyo ang dahan-dahang inuukit sa kanyang dibdib. Nakikita niya ang mga mata ni Carla, nakapikit, nanginginig sa matinding pagnanasa, habang ang mga bibig niya ay bumibigkas ng mga salitang dati bulong lamang sa kanyang pandinig. Ngunit ngayoy buong pagsuko ng ipinadarama sa ibang lalaki. Mabilis ang paghinga ni Emil. Ang kanyang dibdib ay tila kinukuyom ng isang mapanirang kamay. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Isinara niya ang laptop at itinapon ito sa dingding.
Tumilapon ang laptop at bumagsak sa sahig, nabasag ang screen. Ngunit kahit wala na ito sa kanyang harapan, hindi niya matanggal ang larawang naiwan sa kanyang isipan. Si Carla, nakapatong kay Anton, nanlilisik ang kanyang mga mata. Sumisigaw ang kanyang isipan, ngunit walang lumalabas na tunog mula sa kanyang bibig. Ramdam niya ang lagkit ng luha sa kanyang pisngi, ngunit wala siyang pakialam. Bakit? Ilang taon siyang nagpakasakit sa ibang bansa. Ilang taon siyang nag-ipon, nagsumikap, tiniis ang lungkot, lahat para sa kanilang kinabukasan. At ito ang isusukli ni Carla sa kanya. Ang babaeng minahal niya ng buong puso, isang traidor na pala. Napaupo siya sa sahig, nakasubsob sa kanyang mga palad. Walang ingay sa kwarto, ngunit sa kanyang isip, dumadagundong ang bawat impit na halinghing na narinig niya sa video. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Carla. Nanginginig ang kamay niya, nanginginig ang kanyang boses. Ngunit gaya ng dati, walang sagot. Sunod niyang tinawagan si Anton. Hindi siya tumigil hanggang sa biglang the number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Napamura si Emil. Halos itapon niya rin ang kanyang cellphone sa sahig. Duwag ka, Anton. Huwag kang magtatago sa akin. Sa loob ng kanyang dibdib, may apoy na nagsimula ng lumiyab. Isang damdamin na hindi lang galit, puot, hindi niya ito matatanggap. Hindi niya ito mapapalampas. At dun siya nagdesisyon, babalik siya sa Pilipinas. Hindi na nagdalawang isip si Emil. Hindi siya makakapayag na manatili sa Dubai habang ang buhay niya ay unti-unting nawawasak. Sa loob ng isang oras, nakapag-book na siya ng pinakamabilis na flight pauwi ng Pilipinas. Habang naghahanda ng gamit, napahinto siya sa tapat ng salamin. Tinitigan niya ang sarili niya, ang lalaking ito na minsang puno ng pangarap at pagmamahal, ngayon ay basag na basag. Sinapon niya ang kanyang mukha, marahang ipinikit ang kanyang mga mata. Pilit niyang inalala ang masasayang alaala nila ni Carla, ang mga halakhak, ang mga yakap, ang mga pangakong binitawan nila sa isa't isa. Lahat ng iyon, nasayang sa isang gabi ng pagtataksil. Hindi kita mapapatawad, Carla. Kinabukasan, habang nasa eroplano, matigas ang tingin ni Emil sa labas ng bintana. 100% na ang kanyang desisyon. Babalik siya hindi para muling mahalin si Carla, kundi para harapin ang masakit na katotohanan at singilin ang taong sumira sa kanyang buhay. Ang eroplano ay lumapag sa Pilipinas, ngunit para kay Emil, pakiramdam niya ay patuloy siyang bumabagsak sa isang bangungot na hindi niya magising. Mula sa airport, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Diretso siya sa kanilang bahay. Habang bumabaybay ang taxi sa kalsada, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa galit o sa sakit na bumabagabag sa kanyang puso. Ang bawat segundo ay parang isang matalim na kutsilyong unti-unting lumulunod sa kanya sa pait ng katotohanan. Si Carla, si Anton, ang video, ang pagtataksil. Pagdating sa kanilang bahay, halos mabaliw siya sa kaba. Humugot siya ng malalim na hininga bago sinipa ng malakas ang pinto. Carla! Sigaw niya halos yumanig ang buong bahay. May kaluskos mula sa loob. Ilang saglit pa, lumabas si Carla. Ang kanyang mukha maputla, ang kanyang mga mata namumugto, halatang ilang gabi nang hindi nakakatulog. Nang makita siya, para siyang nawalan ng lakas, napahawak sa pader para hindi matumba, pero wala nang awa si Emil sa puso niya. Bakit, Carla? Bakit mo ko niloko? Umaling-awngaw ang kanyang tinig sa buong bahay, puno ng hinanakit at galit. Napapikit si Carla, nanginginig ang kanyang mga labi bago bumagsak ang kanyang tuhod sa sahig. Para siyang isang makasalanang nagmamakaawa sa harap ng isang hukom. Emil, humikpi siya, patawarin mo ako. Ngunit hindi awa ang nais ni Emil. Gusto niya ng sagot. Lumapit siya, pinipigil ang sarili na hindi yanigin si Carla. Sagutin mo ko. Bakit mo ko niloko? Paano mo nagawang ipagpalit ako kay Anton? Lalo pang napahagulgol si Carla. Pilit hinahabol ang kanyang hininga. Nanginginig ang kanyang katawan habang isinasalaysay ang isang lihim na matagal na niyang kinikimkim. Hindi mo naiintindihan, Emil. Hindi mo naiintindihan ano ang hindi ko maintindihan. Nakita ko kayo.
Napanood ko kayo. Ikaw at si Anton magkapatong. Parang isang kutsilyong itinarak sa puso ni Carla ang mga salitang iyon. Nanginginig ang kanyang kamay habang pilit niyang tinatakpan ang kanyang mukha. Parang nais niyang maglaho na lang sa mundo. Totoo, mahina niyang tugon. Pero hindi mo alam kung paano. Hindi mo alam kung anong nangyari sa akin, Emil. Huminga siya ng malalim. Pilit nilulunok ang pait ng kanyang sariling kwento. Si Anton, nilasing niya ako, Emil. Hindi ko alam na may halong droga ang inumin ko nung gabing yon. Akala ko kaibigan ko siya, pero pagdilat ng mga mata ko, huli na ang lahat. Parang tinamaan ng kidlat si Emil. Napaatras siya, nanlabo ang kanyang paningin. Diyos ko, pakiramdam niya'y may matinding dagok sa kanyang dibdib. Isang bahagi sa kanya ang nais paniwalaan si Carla, ngunit ang sakit ng pagtataksil ay masyadong sariwa, masyadong malalim. Nagsisinungaling ka. Bulong niya, pero kahit siya, hindi niya kayang paniwalaan ang sariling mga salita. Bakit ako magsisinungaling, Emil? Halos pabulong na sagot ni Carla. Sa tingin mo ba, ginusto ko yon? Nanatili silang tahimik, isang nakakabinging katahimikan na parang sigaw ng isang pusong pira-piraso. Pilit pinapakalma ni Emil ang kanyang sarili, ngunit bago pa siya makapagsalita, muling nag-angat ng tingin si Carla. At may isa pang bagay, Emil. May takot sa kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga labi. Para bang ang susunod niyang sasabihin ay sisira sa natitirang parte ng puso ni Emil. Buntis ako. Parang may kung anong sumabog sa loob ng utak ni Emil. Pakiramdam niya'y hinigop ng lupa ang kanyang katawan. Pinutol ng isang matalim na palaso ang kanyang hininga. Hindi, tila isang baliw na napailing siya. Pilit na kinukumbinsi ang sarili na mali ang kanyang narinig. Hindi, Carla, sabihin mong akin yan. Sabihin mong akin yan. Ngunit ang bawat paggalaw ng ulo ni Carla, ang kanyang mga luha, ang kanyang pagyuko, lahat ng iyon ay parang nagbaon ng isang espada sa puso ni Emil. Hindi ikaw ang ama. Hindi maipaliwanag ang sakit. Hindi sapat ang anumang salita para ilarawan ang pagguho ng kanyang mundo. Pakiramdam niya ay tinanggalan siya ng kakayahang huminga, binawasan ng dahilan para mabuhay. Napaupo si Emil sa upuan, hinawakan ang kanyang mukha. Nang tiningnan niya si Carla, hindi na niya nakita ang isang manloloko, kundi isang wasak na babae. Isang taong sinira ng pangyayari gaya niya. Sa loob ng mahabang katahimikan, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Hanggang sa halos pabulong na sinabi ni Emil ang hindi niya inakalang masasabi niya kailanman, hindi kasalanan ng bata. Napaluhod si Carla sa sahig, humahagulgol sa matinding sakit at hiya. At doon, sa pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay, gumawa si Emil ng desisyong pinakamahirap sa lahat, ang manatili. Sa kabila ng sakit at bighating dinanas nila, hindi pinayagan ni Emil at Carla na manatiling tahimik ang kanilang kwento. Hindi nila hahayaang manalo ang kasamaan. Dapat managot si Anton. Matapos ang ilang linggong pangongolekta ng ebidensya, dumiretso sila sa pulisya upang formal na magsampa ng kaso. Dala ni Emil ang USB na naglalaman ng video, ang parehong video na ginamit ni Anton para takutin at yurakan ang dangal ni Carla. Sa una, itinanggi ni Anton ang lahat. Wala kayong laban sa akin. Malakas na tukon ni Anton. Hindi man lang nag-aalalang lumingon kay Emil. Ano bang pruweba niyo? Salita ng isang desperadang babae laban sa akin? Walang maniniwala sa inyo. Ngunit sa pagbukas ng laptop at pag-play ng video, namutla ang mukha ni Anton. Napaatras siya, natatakot ang mga kamay, habang pinapanood ang ebidensya ng sarili niyang kasamaan. Tapos na ang laro mo, Anton, malamig na sabi ni Emil, ang kanyang mga mata puno ng apoy ng paghihiganti. Nang umabot ang kaso sa korte, nagpakita ng tapang si Anton. Nagbabanta pang ibunyag ang iba pang video ni Carla upang hiyain siya sa publiko. Kapag inilabas ko ang lahat ng video niya, wala nang matitirang respeto sa kanya ang mga tao, nakangising sabi ni Anton habang nakaupo sa stand. At ikaw, Emil? Paano mo haharapin ang batang yan? Bunga siya ng kahihiyan. Napapikit si Carla, nanginginig sa takot. Ngunit bago pa siya matakot ng tuluyan, hinawakan ni Emil ang kanyang kamay, mahigpit ngunit may pagmamahal.
Tumayo siya, lumapit sa harapan ng hukuman at diretsong tinitigan si Anton sa mata. Kung akala mong matatakot kami, nagkakamali ka. Hindi na namin ikakahiya ang kahayupan mo. Ikaw ang dapat mahiya. Nagningning ang galit sa mga mata ni Anton, ngunit sa unang pagkakataon, wala siyang maisagot. Sa huli, matapos ang masalimuot na paglilitis, idineklarang guilty si Anton sa pang-aabuso at extortion. Pinatawan siya ng panghabambuhay na pagkakakulong. Habang inilalabas ng korte si Anton na nakaposas, lumingon ito kay Emil at Carla. May isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Buntis siya, hindi ba? Anya, malisyosong bumubulong kay Emil. Hindi mo pa rin matatakasan ang iniwan ko sa'yo. Biglang nagdilim ang paningin ni Emil. Sumabog ang galit sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, sinunggaban niya si Anton. Mahigpit na hinawakan ang kwelyo ng kanyang damit. Wala kang karapatan kahit na ano pang sabihin mo. Ngunit bago pa niya maisuntok ang kanyang kamao, lumapit si Carla. Hawak niya ang braso ni Emil, lumuluha ngunit matatag. Tama na, Emil, tapos na ito. Dahan-dahan, unti-unting lumuwag ang mahigpit na pagkakahawak ni Emil. Hindi lamang si Anton ang binitiwan niya, kundi pati ang bigat ng sakit at galit na bumalot sa kanyang puso. Si Anton ay inilayo ng mga pulis, ngunit ang kanyang tinig ay naglaho sa ingay ng hustisya ang nagwagi. Lumipas ang ilang buwan. Sa loob ng isang ospital, umalingaw-ngaw ang mahina ngunit mapanatag na iyak ng isang sanggol. Ipinanganak na ni Carla ang kanyang anak. Si Emil ay tahimik na nakaupo sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang munting nilalang na nakahiga sa pisig ni Carla. Isang inosenteng sanggol, isang bata na walang kasalanan. Ngunit ramdam niya ang takot ni Carla, ang pag-aalinlangan. Paano niya matatanggap ang batang ito kung bawat pagtingin niya rito ay nagpapaalala ng isang trahedya? Tahimik na lumapit si Emil. Inabot niya ang bata, marahang hinaplos ang kanyang maliit na kamay. Walang kasalanan ang bata sa kasalanan ng ama. Napapikit si Carla. Muling tumulo ang kanyang luha. Hindi na ito luha ng takot o sakit, kundi ng unti-unting pagtanggap. Dahan-dahan, inilapit ni Carla ang kanyang anak sa kanyang dibdib. Unti-unting pinapayapa ang bagyong matagal nang namugad sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot. Sa halip, naramdaman niya ang init ng pag-asa. Noong una, inakala nilang hindi sila kailanman makakabangon mula sa trahedyang sinapit nila. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan nilang bumuo ng panibagong simula. Ang buhay ay hindi natatapos sa isang pagkakamali o isang trahedya. Patuloy itong umaagos, umaalalay, at nagbibigay ng pagkakataong maghilom ang sugat ng kahapon. Sa bawat gabing umiiyak si Carla habang yakap ang kanyang anak, laging naroon si Emil, hindi upang sisihin siya, kundi upang ipaalala na hindi siya nag-iisa. At sa bawat umagang gigising sila, unti-unti nilang tinatanggap na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa masasayang sandali, kundi pati na rin sa kakayahang manatili sa kabila ng unos. Hindi sinusukat ang isang mandirigma sa tindi ng kanyang galit, kundi sa tapang niyang harapin ang sugat ng nakaraan, tanggapin ang katotohanan, at piliing magpatawad upang tuluyang lumaya. The end. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.